Yan po ang ulat panahon mula sa ating weather frontliner, Alvin Pura. Nakataas pa rin sa ikalawang alarma ng lebelang tubig sa Marikina River. Daan-daan namang residente malapit sa ilog ang inilikas na. Para bigyan tayo ng update live mula sa Marikina City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ang pag-ulan yan ngayon? Alam mo, Marian, unti-unti na nga raw bumubuti ang sitwasyon dito sa Marikina pero daan-daang residente pa rin ang kailangan sumilong sa mga evacuation center. Dito nga sa H. Bautista Elementary School na itinuturing na pinakamalaking evacuation center dito sa Marikina ay mayroong 3,880 individuals o halos 600 pamilya. Yung isa pang evacuation center na nadaanan namin ay ang Santo Niño Elementary School kung saan mayroong 1,783 individuals o halos 400 pamilya. Full capacity na raw ang mga evacuation center na ito at may ilang mga nakaantabay sa mga court dito na ayaw lumipat sa ibang evacuation center. At titingnan pa raw ng mga nag-aasikaso dito kung magkakaroon ng modular tents para sa kanila. Ayon kay Marikina Mayor Maan Chodoro, humupa na ang baha sa maraming parte ng syudad dahil bumaba na rin ang level ng tubig sa ilog. Lumampas ito ng 18 meters kahapon pero sa ngayon ay nasa 16.4 meters sa lamang ito as of 10 a.m. Malaking tulong din daw yung ginawang dredging sa Marikina River na nagpabilis ng pagdaloy ng tubig kaya hindi rin ganoon kalala ang pagbaha. May ilan pa raw lugar dito na may baha pa kabilang na ang Nangka, Tumana, Santo Niño at marami pang iba. Maaari lang daw makabalik ang mga residente kung talagang wala ng baha. Nagpamigay naman ng relief packs ang DSWD sa mga evacuation center at nagbibigay din ng hot meals ang lokal na pamahalaan. Alam mo, Marian, kanina nga medyo umaraw na dito sa Marikina pero ngayon naman umuulan na ulit. Hindi naman ganun kalakas pero merong ulan. At katulad nga ng sinabi kanina doon sa weather forecast natin, merong namataang low pressure area dito sa Philippine Area of Responsibility at maaring magpalakas pa ito sa habagat. Kaya naman ang sabi ng Marikina LGU, magsisimula raw ulit silang mag-dredging sa Marikina River kapag medyo bumaba na ang level nito. 16.4 ito sa ngayon, second alarm pero yun, pinag-iingat pa rin ang mga residente dito. Marian. Yan po ang express report ni Gerard de la Peña mula sa Marikina City. Baha pa rin sa ilang bahagi ng Quezon City, partikular sa bandang Fairview. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakadagdag daw sa pagbaha ang ilang mga proyekto ng national government. Para sa update, naroon si JC Cosico. JC, kamusta na nga ang panahon dyan ngayon? Marian, alam mo kanina medyo umaraw pero sa ngayon nga ay umuulan ulit dito nga sa ating area sa Barangay Fairview sa Quezon City. Kaya po nakangamba yung mga taga rito doon sa posibilidad ng muling pagtaas ng tubig baha. Sa ngayon nga ay abot 20 pa rin ang taas ng tubig sa bahaging ito ng Nara Street sa Sapamanay Village. Pero humupa na yan dahil nga last night ay umabot hanggang sa second floor ng mga bahay ang tubig baha dahil sa pag-apaw ng La Mesa Dam. Putik at basura ang iniwan ng baha sa kalsada at mga bahay. Kaya po sa ngayon ay abala po yung mga taga rito sa paglilinis. Sa Barangay Gulod naman sa Novaliches ay kita sa video ang pagtaas ng tubig baha. Past 6 p.m. last night ay kita pa ang kalsada pero makalipas lang ay higit 20 minutes ay abot hod na agad ito. Pagsapit naman ng alas 7 ay abot na agad ito hanggang sa bewang at pagsapit naman ng alas 9 kailangan na ng rubber boat para makatawid dahil hanggang lieg na ang tubig. Kaya ilang residente ang ni-rescue. Kanina ay halos zero visibility sa bahaging ito ng Barangay Valencia dahil sa lakas ng ulan sa kanto ng Domingo at Valencia hanggang 20 ang taas ng tubig. Bumuluwak din ang mga drainage sa ilang bahagi ng Broadway Avenue. Ayon nga sa LGU ay nakadagdag nga sa pagbaha sa ilang parte ng lungsod gaya po sa Commonwealth ang pagbubungkal para sa mga ilang proyekto gaya ng MRT-7 at may pagpulong daw sila sa DPWH at sa pamunuan ng MRT-7 ukol dito. Nanawagan din si Belmonte sa mga residente na magkaroon ng responsableng pagtatapon ng basura at seryosohin po yung pagbabawal sa single-use plastic na bumabara sa mga drainage. Marian, doon sa muling update ng LGU ay higit 7,000 families o higit 24,000 individuals ang inilikas nga dito sa lungsod dahil pa rin sa epekto ng habagat. Marian. Yan ang express report ni JC Cosico.
Kaliwat kanang baha ang idinulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang probinsya simula kahapon. Lubog sa hanggang dibdib na baha ang bahaging ito ng Kalumpit, Bulacan. Gumamit na ng bangka ang ilang residente. Maging ang eskwelahan, pinasok din ng tubig. Nagmistulang lawa rin ang bayan ng Marilao. Maging ang munisipyo at simbahan, pinasok na rin ng baha. Sa Olongapo City, sinuong na ng mga motorista ang gutter deep na baha. Hanggang bewang naman ang baha sa barangay Maligaya sa Florida Blanca sa Pampanga. Gumuho ang isang bahagi ng tubig o tabing ilog sa barangay San Jose. Inilikas ang mga apektadong residente. Ilang sasakyan naman ang tumirik sa baha sa Bacoor, Cavite. Maging ang mga plastic barrier nagsilutangan sa ilalim ng tubig. Pinakiusapan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipinong makinig sa mga lokal na pamahalaan sa pagresponde sa sama ng panahon. Hinikayat ng Pangulo na habang nasa official visit siya ngayon sa Amerika. Para bigyan tayo ng detalye, live mula sa Washington DC, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang mga sinabi ng Pangulo riyan? Bago pa nga umalis si Pangulong Bongbong Marcos patungo dito sa Washington para dumalo sa kanyang 3 araw na official visit, nagbili na muna siya sa mga ahensya ng gobyerno dyan sa Pilipinas na tiyaking ligtas ang lahat ng mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Sa video recording ni Pangulong Marcos, tiniyak niyang naipadala na sa mga apektadong lugar ang relief goods. Pinababantayan din niya ang sapat na supply ng tubig, kuryente at iba pang pangangailangan ng mga sinalanta ng Bagyong Krising, Habagat at low pressure area. Paalala ng Pangulo sa mga apektadong residente. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, nakikipag-ugnayan na sila sa United States Indo-Pacific Command para magamit ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa ilang bahagi ng bansa sa pagresponde sa mga apektadong Pilipino. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo ng pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Sinabi yan ni na Pangulong Marcos at Chodoro habang nasa 3 araw na official visit dito sa Washington. Sinimula ni PBBM ang araw sa pagbisita sa Pentagon kung saan siya ginawaran ng Enhanced Honor Cordon. Dito siya sinalubong ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. We're proud to support our mutual economic vitality, including your efforts to modernize your armed forces and collective defense. Pagkatapos nga ng bilateral meeting nitong si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Defense Secretary Pete Hegseth, nagkaroon din siya ng pakikipagpulong kay U.S. Secretary of State Marco Rubio tungkol pa rin doon sa relationship ng Pilipinas at ng Amerika. Bukas, inaasahan naman na magkakaroon na ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos at U.S. President Donald Trump para mapag-usapan ng usapin tungkol sa bansa. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Washington DC sa Amerika. Susunod, mga kalsada nagmistulang ilog mula kahapon. Ang bus na ito naipit sa expressway at pinasok na ng tubig. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express.